Malipayong buntag o maayong adlaw igpapahulay mga kapaglaom. Miabot ka ba sa punto nga gikapuyan na ikaw sa paghigugma tungod sa pagbati nga dawalay na higugma kanimo? Tungod niini, ang kasakit imong naagian ka ni adto? Ayaw padala niya ng mga pagbati kapag laom. Remember that there's always light at the end of the tunnel. Bisan unsa kangit-ngit ug kasakit ang imong kaagi, dili ka na igo nga rason aron ikaw muhunong sa paghigugma kang Kristo. We should love Him because He first loved us. Amen to that, kapag laom, Che. And because love is a heavenly attribute, the natural heart cannot originate it, and this heavenly plant only flourishes where Christ reigns supreme. So, keep loving as long as Christ lives. Atong bation kanunay ang gugma ni Kristo, alang ka nato, dinhi lang sa Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Sabbath once again mga kapaglaom, and welcome to Let's Pray Pilipinas. Good morning kapaglaom Laylord and kapaglaom kapaglaom Che and kapaglaom Rin. Yes. How was your entire week? Oh, it was very productive. Wow, that's nice I wouldn't to hear. say busy and tiring, but we will say instead it was productive. By God's grace, we were able to do our tasks and That's nice. survive. So sab, very exciting tungod kay doon natay daghang meetings nga gitambungan, mga advisory sa atong department, as well as nakahimo sabta sa mga pamisita sa ato nga mga kaigsuonan. Praise the Lord. And we are also hoping that everyone sa atong mga kapaglaom sa ilang tagsa-tagsa ka mga puloy-anan karon nga makaingon gid pod nga it was a productive and blessed kaayo sila sa ilang entire week. And we know that because of God's love for us, maskin unsa pa na atong gipang-agyan sa entire week, iya gyutang tabangan, and we are so grateful for the gift of the Sabbath. Yes. And we also say, mga kapaglaom, that love is a plant of heavenly growth, and it must be cherished and cultivated, for its influence is divine. And we are always privileged to love the one who loves us the most. Okay, nagisgot ta karon sa gugma tungod kay ang atong panahon karon. Ang tibuok kalibutan usab nagatuo og nagahuna-huna nga niining bulan na atong ipadayag ang atong gugma. But one of the most important expression of love is communication. So let's keep on communicating with our God through prayer. Busa niining takna mga kapaglaom, ako kamong giawhag sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa atong pagampo. Mahigugmaon namong Dios niining adlaw. Salamat Ginoo niining adlaw ipapahulay nga diin kami makahimo na usab sa pagkigsulti diha kanimo pinaagi sa among mga pagampo. Salamat Ginoo niining maong programa sa Let's Pray Pilipinas tungod kay daghan na ang nagtan-aw niini og labaw sa tanan, daghan usab ang niapil sa paghangyo sa mga pinasahi nga mga pagampo alang kanila ug apil na usab alang sa among mga programa. Ginoo nining takna amo na usab giawhag ang imong balaang espiritu nga magagahom kanamo, ilabi na magabisita sa mga panimalay nga among pagaampuan karon, nga sumala sa ilang handom sa ilang kasing-kasing. Imo usab nga ihatag diha kanila tungod kay nasayod kami, ikaw lamang ang great provider, ang giver sa among nga mga panginahanglan. Subusa niining takna ago Dios, among gisalig kanimo ang tanan ug amo kining gipangayo tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among maluluwas. Amen. Thank you so much. And once again, good morning. Good morning. Good morning. Na happy kay tanong kanang bisag unsa ka busy atong entire nga semana. Yes. Nagitay time nga kanang
this is for the Lord. Yeah. That's true. And I always feel happy kapag laon check. Kanang mag-Friday na, last working day na yun. O ini kagabi, mag-Sabado na or mag-Sabat na. Lahi yun na ang kalipay nga ato ang mabati, no? Labi ka na maabot na kita sa adlawng Sabado. Kay kabalog kita na kinidili lang ni siya rest nga nagpahuway tayo, naghigda tayo unsa, but we are communing with our God. That's true. No? And aside po na, nakapaglaman, we get to have another time, a chance to be with our online community sa ato ang prayer community diri sa Let's Pray Pilipinas. And I'd like to thank everyone, those who are watching right now, maayong buntag sa Tibok, Cebu. Yes. Those who are watching from Luzon and Mindanao, good morning and happy Sabbath. We thank you so much for continued patronage and for supporting the prayer ministry here in Hope Channel. So invite everyone to also watch the show via GSAT Channel 33. That's for our national telecast through Hope Channel Philippines. And if you're here in Cebu, that's Local TV Channel 25. And for our online viewers, Pastor, how can they watch? Yes, pwede silang magtanaw sa Facebook nato, FB Live, in www.facebook.com. O unya, i-type lang ang Let's Pray Pilipinas or just search for it. That's right. And also, we are encouraging everyone to send in your prayer requests and praise reports. How can they send it kapag lamarnan? Yes, you can just simply send in your text, or you can text or call. The hotlines, you can see it on screen, is 0916-557-4777 and 0929-344-1777. Timan ilan ninyo mga kapaglaom that you have to include your names o asa mo gikan nagpadala sa inyong mga prayer requests or praise reports o i-include ninyo ang details sa inyong mga prayer requests. And for the privacy, those who do not want nga i-broadcast ang ilang mga messages, just ibutang lang ninyo nga confidential na siya nga prayer request or praise report para dili na to siya i-broadcast, but we will still include that in our prayers with our prayer warriors. And earlier, kapag laamrinan, natay gistorya nga medyo controversial, nakakosya o kanang commotion sa ato ang mga kauban din ni Inside the Set. Kanang gikapoy na daw ka sa paghigugma, unsa daw na? Unsa gid siya? Yeah, but before that, unsa galing atong quote for today kapag laman? Ang atong quote for today mga kapaglaom is, the strength of those who love and serve God will be renewed day by day. Alright. So, dili day mahurot. Dili. Ma-renew siya. Ma-renew day siya. Mabago. Adlaw-adlaw. So, mo day niya atong i-remind sa mga naka-feel kapag lang Pastor Laylord, nagikapoy na sila sa paghigugma. But we would like to invite everyone to open your Bibles this morning in Matthew 22:37-39. There's a wonderful commandment nga gihatag sa Ginoo sa ato ang tanan. Yes. And mo day ni siya ang sekreto nganong everything will just follow. Lantaw nato usay nga daghan man kaayo og commandments ang Ginoo. Oy, asa man ta magsugod? This is the best place to start. In Matthew 22:37, mga kapaglaom, it says, "You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind." So, how are we going to do this, kapaglaom, Pastor Laylord? Yes, before Ma'am Che, I will share my thought on this. Mo warm greetings lang ko ngadto sa ato nga usa sa pinaka-importante nga atong i-greet karon ang pamilya ni Pastor Jason Ryu, kauban sa iyang asawa nga si Ma'am Susan, o sa mga kabataan si Jessica o si Jennifer. They are working as the pastor of the Makati Korean Church. Nagtan-aw sila kanato karon, og salamat usab sa inyong pagbahin sa panahon aron mahimong kabahin sa Let's Pray Pilipinas. Ug atong atangan ang ilahang i-offer later, no? Dili lang ta magsulti og unsa. Okay. Tangan lang sa atong mga kapaglaom na sila i-offer for all of us. Yes, that's right. So going back, how can we love the Lord with all our heart, soul, and mind? Yes, in Matthew chapter 22 verses 34-40, doon na lang ko'y duha ka points nga ato nga i-discuss. The first one is the love. Nga gihangyo gyud sa Ginoo nga atong mahatag pod pagbalik niya. Okay? Nga ato kunong higugmaon ang Dios. Nga sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong huna-huna, o sa tibuok natong kalag. Buot pasabot, kini nga maong paghigugma, well, open kaayo ang paghatag og mga meaning sa love. I think there are 4 and sometimes it is 7, sometimes 6. Pero
I just want to go direct. This kind of love nga gipangayo sa Ginoo is the agape love. Kanang Diyos nung gugma nga atong gitawag nga gikan sa Ginoo atong makopya og ato usab nga makinabuhian sa ato nga tibuok nga pagkatao. So when we say paglang pastor na makinabuhian nato siya nga klase nga gugma, diri mo sulod ang the following verse in verse 38 na you shall love your neighbor as you love yourself. Yes. So interconnected sila. Yes, kay kun imong tan-awon kini nga mao nga gisulti sa Dios nga gitawag niya og the first and greatest commandment. Right. Naghisgot siya may tungod sa paghigugma sa tao ngadto sa Dios. And this is in the New Testament. Pero tanaw nimo sa Old Testament, naa didto gyud. Gipatik sa Exodus chapter 20 kun unsaon nato paghigugma ang Dios. Sumo na nga kun imong tan-awon ang Dios naghigugma nato without reservation, without limit, without boundaries. Gusto sad sa Ginoo nga sa atong pagkatao ato sad ning ma-share ngadto kaniya ug labaw sa tanan ato usab ma-apply ngadto sa atong mga neighbors. Sa atong isig katao. So, kapag laom Renan, how can we also kanang unsa man ang mga ma-share nato sa atong mga kapaglaom karon nga mga little things nga usahay naanda na nato pero di ay nakapalayo din na siya sa atong relationship sa Ginoo. Wala din nato nahimo nga wala nato nahigugma Ginoo with all our heart, soul and mind. Okay. Well, daghan siguro tag mga, for example, mga lugar siguro nga kung asa dili nato makita ang Ginoo diha. Okay. Walay presence sa Ginoo anang lugar. Kay ang ato ang enemy magamit pud siya og mga lugar, tao or bagay baron nga mo trick sa ato ang mind ba nga okay ra ni siya, there's self-gratification, we're happy. Pero kato nga mga lugar, dili na siya walay presence ang Ginoo diha. So siguro, if we truly love God, then we have to separate ourselves from these places and prevent ourselves from going into these kind of places. No? And we may be doing things siguro ato ang mga well, very simple. For example, kaning mga mobile games nato nga wala na gyud tay panahon sa laing butang, nagsige na lang tagduwa. Dili na makatingog, no? So, sa moderno. Sa modern times. Sa mga millennials. Or maski kita mismo mabiktima sa kana siguro. Or even the time that we spend on social media. Because whatever atong lantawan, di ba, study ourselves kanaman ta Lord help us to kanang become better individuals. So when we look at ourselves sa isa ka adlaw unsa nato paggamit atong oras. So ug asa nga time din nga taas kitag gi-spend. Necessary ba ni siya? Maka-help ba ni nga productive ta or kanang dili ni siya maayo? Well, I have a good question for you. This is very personal, but I think we need to answer this. Yes, Pastor. Nahigugma na ba ka, Renan? Wow. Kapag launche, nahigugma na ba? Oo, of course. Oo, diba? Pastor. Oo, syempre. Yes, kining mahigugma ta. Usa sa ato nga mga mahimong kinaya kung mahigugma ta. Ganahan kay ta og kanunay naa siya sa ato nga kiliran. Ganahay ta nga ang presensya sa atong gigugma kuyog-kuyog yun ta. Og labaw sa tanan, ganahan kay ta nga makig-istorya nila. Usahay gali ang atong cellphone maglubat na lang tungod kay magdala gyud og power bank. Wala na ta maniguro. Bantay nga sa atong pag-istorya sa mga hinigugma nato sa atong kinabuhi. Nalubat na day ang atong phone. So sa panahon nga mahigugma ta, dunay mga panahon nga duna sad kay mga isakripisyo sa imong kinabuhi. Nganuman tungod kay ang tao or ang Dios nga imong gihigugmaan gusto nimo siya nga malipay siya sa imong kinabuhi. Nga magkinabuhi ka nga kanunay mag-please niya, maghatag og kalipay niya. Mao na nga especially kung nahigugma ta sa Ginoo, ang Ginoo manggod sunod sa maong gugma ang iyang handom nga mapakita nato ang atong gugma diha kaniya pinaagi sa pagka matinumanon usab diha kaniya. So ang pagka matinumanon usa sa importanteng kinaiya usab sa mga tao nga nahigugma sa Dios. Tungod kay si Ginoong Hesus nagsulti siya sa John chapter 14 verse 15 nga kung ikaw tinuod nga nahigugma kanako kinahanglan usab ikaw
magapakita niini pinaagi sa pagtuman sa akong mga sugo. That's why si Ginoong Hesus sa iyang kapanahunan, samtang din siya sa kalibutan, nagingon siya, with all your heart, with all your mind, and with all your soul. That's true. So this morning, we would like to encourage our viewers at mga kapaglaom nga atong paningkamutan o contemplate karon nga adlaw nga Sabado. Giunsa nato pag-spend ang atong oras, asa nato gihatag, nakapalipay ba ni sa Ginoo or wala. And I would like to give a tip to our millennials kapag laang Renan. Yes. There's actually, on the settings of your social media account, on Facebook, you can actually check how much time you spend on Facebook daily. Na siya graph. And it will show unsa ko kadugay nag-Facebook karong adlaw, unsa man 11 hours ko nag-Facebook, lisura na 11 hours, no? So, log in pirmi. That's true. So, actually, it would measure kung active ba ka, actively using it or not. I see. So, makatabang siya nga atong ma-improve ang ato ang time management, no? Okay. So, because when we are spending so much time on that, then how about the other things we should also kanang do? So we shouldn't take it for granted. And there's a wonderful passage in SOP, in the Spirit of Prophecy, written by Ellen White. In the book Mind, Body, and Character, it says, love of Jesus surrounds souls with fragrant atmosphere. So when we do the first commandment, the greatest commandment to love God, so we can also love our neighbors as ourselves, then this is the result. The souls of those who love Jesus will be surrounded with a pure, fragrant atmosphere. Wow. And it will be natural nga when you see this person, if you're with this person, blessed gyud kay ka. Ma-feel nimo kung unsa siya ka-love sa Ginoo nga iyang na-share sa imo even without saying a word. And isn't it pleasant to meet people like that? And isn't it wonderful nga mahimo pud tang inana? Yes, mao gyud nay handom nato. Nga mahimutang panalangin sa uban ba, bisan pag sa atong sinultihan, sa ato nga pag mga gesture lang nato, makaingon sila they are godly, kini nga mga tao, mga tumutuo gyud sa Ginoo. Ug mao ni handom sa Ginoo nato nga makakita pud ang uban tao sa atong palibot sa gugma nga gihatag sa Ginoo sa ato ug gugma nga atong gihatag pud sa Ginoo. That's true. And so in relation to our title, Broken to Love, sometimes there are things in our lives or tao baka or mga naandan nato nga mga buluhaton nga kinahanglan ikat na day nato. Sometimes it would be very difficult. Na kanang naanad na ta. Sometimes it's difficult and God would take away something from our lives because He wants us to become better. And that would be kanang a way nga we can love God even more. So when we are broken because of these things, we should thank God because we have the chance to be right with the Lord again. Yes. That's right. So we pray that everyone should have the right kind of love this Sabbath morning. And we also pray that you would learn the scripture song from Matthew 22 verses 37 to 38. If we can give a quick kapaglamunan sa ating mga viewers. So it says, you shall love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. So, balikon nimo siya katulo, but we'll just teach the first phrase. Yes. Okay. Yeah. Tas pa ni siya, but yes, we will teach them So, we'll teach the first one. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your heart. You shall love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Alright, so if you want to know more about that, we can send a different file, just message us on our hotline or message us on our Facebook account. In the meantime, let's pause for a short break and Let's Pray Pilipinas will be back after this musical rendition. Every
Welcome back to Let's Pray Pilipinas. I would like to thank the Rio family for this wonderful song. And they are watching right now. Oh, thank you so much. And they're in, where are they located, Pastor? Makati. Oh, they're in Makati City. Also would like to greet our online viewers. So to Pastor Jay Policarpio from Home Channel, Cagayan de Oro. Kapaglaong Jay. Yes, and also like to greet Midrick Dinoy and family. They're watching live from our Adventist Academy here in Cebu. Yes. And so, another one we'd like to greet Sister Victoria Navarro. Hello, Auntie. Yes. Ang ato ang ever supportive ng parents sa ato ang duhapod ka mga volunteers diri nga twins, si Riri og si Roro. And hello also to Kapaglaom Stephen and nga naa sa Iligan City karon. Right. So, yung mga kapaglaom natin na nasa Taguig from C5 Seventh-day Adventist Church, thank you so much po for always watching and joining us in prayer here at Let's Pray Pilipinas. They're actually celebrating their 20th church anniversary. Wow, praise the Lord. Praise That's the Lord. 20 years, no? And pwede sa gong nga mo greet sa atong viewers nga Pipito's family. Okay. Hello to Doc Brian Pipito. and Doc Yeng and the rest of the members of family as well as AJ. That's right. Thank you for Also, watching. like to greet everyone who is in IS right now, Adventist Advanced Institute of Advanced Studies in Cavite. Also, Silang Cavite, and also from AUP. Also in Cavite as well. Yeah, they're like in the same city or something. Yeah, but not so near. And of course, hindi natin malimtan ang atong boss din sa Hope Channel Communication Department, si Sir Bernie Maniego. Yes. Sir, thank you so much for the time and above all sa imong mga prayers alang usab sa atong programa. Yes, Daghang salamat, sir. We praise the Lord for the successful retreat last weekend. Oh, yeah. Praise the Lord for that. Apil ginasa ang praise report. Yeah. We had a wonderful time in Kaduawan. Yes. And also Who like else to do we greet, have? thank you, congratulations to Dr. Yvonne Love. She has been, she has finished her studies for doctors in business there in IS. Thank you. Congratulations, Mom, and I can't wait to see you again. Yeah, so Yes, we'll proceed. Stephen Heim. Yes. Yes, nagtanaw siya karon. Yeah, I Yes, mentioned sir. earlier. Warm greetings. And as well as Yes. Brother Roel Cano Fernandez. Tuwan siya sa Amerika pero nagsunod sa atong programa. Thank you. Thank you, Brother Roel. Yes. Yes, and like to proceed, we have received a praise report today from Cheryl Jimenez sent via Facebook Messenger. Mag-update lang ko. Cheryl Jimenez Fabro. She's already married. Update lang ko na tubag na among pag-ampo. Praise the Lord. Kaya salamat sa Ato prayers. ning pray kapag laom siya on air on January 19, I remember. Yes. So he sent yapon sa Facebook ang iyahang prayer that time and natubag na gyud ang among Yeah, praise the Lord. And we would like to encourage everyone to let us know how the Lord answered your prayers. Yes, mga kapaglaom. Yes, and also we have another prayer request from Jeffrey Baltazar of Ilocos Norte. Please pray for my husband na galing sa aksidente at ngayon baldado at nag-therapy. Sana maibalik yung dati po niyang
health. Yes. And another one from Jenny Maguli of Apayao Province. Prayer request lang para sa akong parents sa Norala, South Cotabato, nga unta tagaan sila maayong lawas para magkita pamiliwat. O si Sister Arlene nga naadiri sa Apayao karon nga nagsulay og kalisod sa pamilya. Unta ipalayo siya sa depression, unta tagaan siya kaisog to stand up sa iyahang faith. Okay. Wow. And from Gia Pandato of South Cotabato, ako ipaampo nga unta maayo ng akong uncle nga si RG Dawang nga naisakit nga psoriasis ug makauban na unta namo siya sa pagsimba ug ang akong lola nga si Myrna Dawang nga nagsakit ang hawak pila na katuig. And if I may share, no, I have a close friend of mine who's experiencing napo siya psoriasis, and what greatly helped her is ang change of diet. So if you go vegetarian, it would greatly help. But of course, you could also consult your doctor about your situation. From Lagahit family, pray akong manghod na maayo iyang amo dito sa abroad. So nagtrabaho siya overseas. And from Esther G. Abrio of Iligan City, Iligan Center, I'm sorry, I came from here. Iligan City Seventh-day Adventist Central Church in Iligan City. Please pray for my cancer patient sister who is suffering from pain. Daghan na kaayo siya bukol bisan pagi charcoal. Unta, poultice, unta makulang-kulangan ang kasakit apan labaw sa tanan nga sa kabubuton sa Ginoo maangkon niya ang kaayuhan. Okay. And last for this batch, we have from Luz of Ifugao. Pray for the mountainous death of Luz from Ifugao. Okay. So, mga financial So, matters. yes, it's good also nga naka-express pa sila ni ini. Kaya di ba yakod lalim ning dunagita ni ining mahilambigit ni ini nga maong mga nakahulamta and then dili na taka bayad in right time. So at least it's our privilege also nga makaampo sa mga kaigsuunan nga naa ni ini nga maong mga kabilingan sa ilang pagkinabuhi. Sure. And if we claim God's promises that He will answer. Yes, okay. It may not be right now, but in the right time. Yes, okay. So, for the first batch of prayer, ato lang gihangyo ang atong mga kapaglaom. Kung mahimo usab, you can close your eyes and say a little prayer on these people nga makatabang usab ta kanila nining ilang mga pag-antos nga nabatnan karon. Let's bow our heads for prayer. Mahigugmao namong Dios niining adlaw, nalipay kami nga nakaduol kami kanimo kauban niining imong mga katawhan nga anaa usab sila sa panahon sa kagul-anan tungod kay duna sila'y mga pagbati nga dili maayo diha sa ilang kinabuhi. Ginoo, among gihangyo ang imong pinasahi nga panalangin alang kanila. Una sa tanan, ang usa ka pag-ampo sa usa-usab namo kaigsuon nga si Jeffrey nga diha sa ilang panimalay dunay nahiagom nga aksidente o nagpadayon ang iyang therapy. Ginoo, among giampo nga imong panalanginan ang tanan nga mga procedures nga gidapat kaniya apil ang mga medisina aron usab maulian siya sa maayong panglawas nga iyang gikinahanglan. Alang usab kang Jenny, naghangyo siya nga ang iyang mga ginikanan maanaa sa maayong panglawas ug labaw sa tanan Ginoo mabalik ang ilang nabatnan nga gugma kanimo kaniadto nga sila usab ang ilang pagtuo matumong na usab diha kanimo o Dios ug labaw sa tanan Ginoo makabaton sila og liwat diha sa ilang panimalay. Ginoo, amo usab gihangyo ang iyang hangyo nga si Sister Arlene niya nga nausab sa pagsulay sa kalisod sa pamilya nga hinaot unta dili siya malupig niining depresyon nga inay nga mutan-aw siya sa unsa kadako ang iyang problema apan iyang mabutang sa iyang kasing-kasing Ginoo nga anaa ikaw usa ka Dios nga mas dako pa kaysa mga problema nga niabot sa iyang kinabuhi. Ginoo, tultuli siya ihatag kaniya pagbalik ang kalig-on sa pagtuo aron siya usab magmasaligon diha kanimo. Alang usab sa request ni Gia, dunay mga balatian ang ilang membro sa panimalay, si Myrna ug ang iyang uncle nga si RJ. Ginoo, tabangi sila nga
ang ila usab nga mga paghangyo niining takna imong bang pagtubagon tungod kay dili lamang kami nagampo dinhi sa among studio karon apan adunay mga tao usab nga mga membro sa mga panimalay nga nagampo alang sa kaayuhan nga iyang gikinahanglan. Ginoo, tabangi usab ang pagministeryo sa Lagahit family. Ilabi na usa sa membro sa ilang panimalay nalayo kanila tungod usab sa pagpangtrabaho. Hatagi sila o itugot kaniya Ginoo ang maayo nga amo aron maayo usab ang dagan sa iyang pagkinabuhi. Ilabi na layo siya diha sa ilang panimalay. Amo usab giampo si Esther kauban usab ni Luz. Ginoo, naghandom sila sa kaayuhan gikan sa maong balatian. Tabangi sila Ginoo, panalangin ni sila ug labaw sa tanan tabangi o giyahi usab si Luz nga siya makabaton sa mga panalangin gikan kanimo aron makabayad usab siya sa iyang mga tao nga nautangan niya ug magkinabuhi siya nga malipayon kauban kanimo. Salamat sa imong pagtubag sa among mga paghangyo kini among gisalig tungod lamang sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Thank you, Pastor, for praying for our senders. And mga kapaglaom, we encourage you to please write these down in your prayer books. Yes. And kung mamahimo inyo po ning ampuan sa inyong mga personal devotions. So again, we keep saying that prayers don't stop here at the show, but we would also want to bring it home and wherever we are sa atuang pag-pray. No? Taga na to panahon ang mga additional prayer requests nga gi-send through text gikan ni Jomel Casil of Malinaw Church. Taliabot na ang akong bautismo nga tagaan kog maayong panlawas para madawat ang santos nga bautismo. Unta nga magmalampuson ang akong pag-alagad sa Ginoo nga walay kapulian. Praise the Lord. Wow. We do not just want to pray for the baptism, but also his entire spiritual journey with the Lord. No, hinaot nga ang kanang mga kaigsuunan kung asa man ni siya dapit nag-send sa iyang prayer request nga unta. Ato gini silang alalayan ang kaning bag-o na Let us help one another in our spiritual journey because even us nga dugay na ta at sometimes kinahanglan po ta og pagampo. Right? Like kapag laom siya and I attends Bible studies. Yes. Sige gyud ta ana our favorite Bible study friends nato, no? Alright, so additional prayer request gikan ni Reka Berry of Zamboanga City. Pa-prayer request lang ko nga mawala ning akong ginabati o tagaan mi niya og maayong harvest karon og sa umaabot nga panahon og panginahanglan sa matag adlaw. Right? Gikan pod ni Nanay Rose of Mindanao, prayer request ko nga hatagan ko sa Ginoo og maayong panglawas og dugang kinabuhi og magpadayon ako sa pag-alaga diha sa Ginoo. Gikan pod ni Loloy of Zamboanga, Sibugay, please pray sa akong asawa na mulakaw sa abroad. Unta, matagaan siya og good health o maayo unta ang iyang amo. Okay. Gikan po ni G of Pasita Pedro, Laguna. Prayer request ko po, sana po ay maka-baby na po kami ng husband ko. Alright. No, ato gini siyang ampo og maayo. Yeah, and if I may share, we have one friend nga dinhi from here in Cebu na taga dito sa Cebu, and this was also their prayer before na magkaanak sila. At first the wife got pregnant but the pregnancy wasn't successful, but the wife and the husband were very optimistic when we had to plan events or trips in the coming months, and she would say, no, I can't join that anymore. I'll be pregnant by then. And yeah, she really claimed the promise. And the baby is now, I think, 2 years old, running 2 years old. And it's yung si G na nasa Laguna, alam namin na the Lord will also answer your prayer. Kasi if He answered our friend here from here in Cebu, that He will also be able to answer our prayers. We just need to believe in Him. Yeah. That's right, kapag laom siya. And we would like to say the same thing for the next sender as well of the prayer request. No, si Jostone Jake Olivia, gikan sa San Ramon, Claveria, Masbate.
Paki-appeal sa inyong pag-ampo ang akong ugali nga dili maayo. Oh. This is so Wow, nice this that is we so recognize nice. our Yes. own brokenness. Yes, brokenness, our own flaws. Yes. Because we are never perfect, but when we tell ourselves and we know, when we study ourselves, mo natong gi-mention kanina sa discussion na if we want to love the Lord with all our heart, soul, and mind, we need to know unsa day atong dapat i-improve sa ato ang selves. And when we know, and when we pray for this, they call it decluttering of the soul. Right. Cluttering. Yeah, decluttering. So when you want to make things right with the Lord, and He will really help you. Though I know it's also challenging. There has been some friends nga nakashare po ani sa ato, but it's a wonderful journey with the Lord. So That's right. enjoy the journey kapag laang Just Stone. So that's good nga kani iyaning na recognize ang iyahag yung ginaampo no nga ma-change. And unta kitang tanan ing nana. Yes, no? that we recognize our own flaws and we evaluate ourselves and Yes. see unsa man di ay ang dapat natong kanang Buhaton. o And isod also, manggani ampuan nato. and when we know someone who is struggling with their character, their attitude, let us help one another. We may not say something to them, but let's pray for them. That's right. And because of that, let's pray with Kapaglang Yeah. Pastor Laylord. Dunay pahabol nga pag-ampo nga request ni Priscilla. Sa ila kuno nga dapit, well, of course tungod kay nag-abot na nagkaduol ang election time. Ang ilang dapit In somewhere Albuera, in Leyte. yeah, okay. In Albuera, They're Leyte. praying for peace for the Dunay- entire town. Yeah, okay. Due to some Sa concerns nagkalain-laing related to dapit. the election. Yeah. Yeah, and of course in Luzon, in Mindanao. Yeah, it's everywhere. Yes. Wala dunay tension gamay tungod kay moabot na usab ang pagpinilian. Yeah, I think the gun ban is already In place. in na. place. So mo na nga ato lang yung idaig o ipangayo ngadto sa Ginoo. Okay, shall we bow our heads? Mag-ampo ta. Mahigugmaon na mong Dios, nagapadayon kami sa paghangyo sa imong pagpanalangin, paghatag sa mga panginahanglan ni ining among mga kapaglaom nga nag-share usab sa ilang mga kabilinggan, mga problema dinhi sa maong programa. Ginoo, among gihangyo ang imong pag-uban kang Jumel. Usa sa mga buhat nga angay namo usab nga maeksperiensyan mao ang bautismo. Og salamat nga si Jumel nagapag-andam sa iyang kaugalingon alang sa pagdawat kanimo nga iyang personal nga manluluwas. Panalangin ni siya Ginoo. Tabangi siya nga makapadayon siya sa pagpangalagad nga malikay siya gikan sa mga kadautan. Liguna ang iyang pagtuo, Dios. Amo usab gihangyo ang imong pagpanalangin alang kang Reka sa Zamboanga City. Doon na siya gibati niining taknaa. Naghangyo kami Ginoo kung unsa manggali ang maong balatian, imo siyang ayuhon. Labaw sa tanan, tagaan mo siya Ginoo sa iyang handom, kauban siyang panimalay nga aduna siya ay maayong harvest na ining umalabot nga mga panahon. Ginoo, nasayod kami nga kini mausab ang imong paghatag kanila sa mga panalangin pinaagis mga tanom aron usab adunay kalan-on diha sa ilang panimalay o pagsuporta sa panginahanglan diha sa iyang pamilya. Panalangin ni sila Ginoo. Alang usab kang Nanay Rose nga naa siya sa maong dili maayong panglawas. Ginoo, amo gihangyo nga again kung unsa manggali ang maong balatian ni Nanay Rose, imo usab siyang ayuhon gikan niini og tagaan mo siya og dugang pa nga panakatuigan sa pagkinabuhi aron usab siya makaalaga diha kanimo. Amo usab gyampo si Brother Luloy nga ang iyang asawa mubiyahe paingon sa abroad. Tabangi siya Ginoo nga ang iyang asawa anunay kanunay naa sa maayong panglawas o makahimo usab sila sa pag-communicate bisan lagyo sila aron mahimo usab nga maayo ra ang ilang relasyon. Labaw sa tanan makabaton usab siya og mga buutan nga mga amo didto. Alang usab ni G sa Laguna, sila Ginoo naghangyo nga makabaton usab og mga anak diha sa ilang pamilya. Ginoo, kami nasayod nga kining mga butanga ikaw ang magahatag niini.
mahimo silang heritage diha sa ilang pamilya nga gikan kanimo. Busa naghandom kami o Dios nga sumala sa ilang desire, sa ilang kasing-kasing, imo usab silang tubagon tungod kay sila nagkinabuhi usab nga nagmatinumanon diha kanimo. Amo usab giampo ang hangyo ni Jake. Duna siya ay problema sa iyang kinaiya. Kung unsa man kini Ginoo nga kinaiya nga makadaot sa iyang pagkigrelasyon sa ilang panimalay, labaw sa tanan, pagkigrelasyon diha kanimo, tabangi siya Ginoo nga mahunong kini nga maong mga kinaiya o makahimo siya nga magbinuotan kauban sa imong pagpanalangin aron mahimo usab siyang malipayon diha sa iyang kinabuhi. Salamat nga ikaw nagatubag niining among mga pangahangyo. Kining tanan among gisalig tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Thank you so much for the prayer, Pastor. And once again, mga kapaglaang, please continue sending in your prayer requests and praise reports. And to those who are taking note of the prayer requests, we thank you so much for continually praying kanang atong mga prayer request sa inyong personal devotions. And to proceed, we have also received a message from Adrian of Marinduque. Please include me in your prayers, my struggles and my stress. So, kanipod no, kanang atong mga stressors, when we declutter our own lives, atong soul, say atong ma-minimize ni siya, maka-help. Also from Ramil of Kinatarkan, ipapil ninyo sa pag-ampo nga tagaan-mig maayong panglawas og lig-on nga pagtuo dinha sa Ginoo og panalanginan min sa among pagpuyo og panginabuhian. Tabangi usab mig ampo kay operahan ang akong bayaw nga si Walter Desabel or Desabelye nga makaagi mig ikapalit og utensils. Nabali ang iyang biti, ang iyang legs. Iyang leg. From Ferdinand Saginhon, please pray for our group, Seventh-day Adventist Public School Teachers and Personal Association of Valencia City, Bukidnon. Na-organize ni last December and I'm praying nga magpabilin ang kadasig sa mga miyembro ni ini aron mahimo kaming kahayag sa public schools because we believe we have our own mission to fulfill. Amen. Yes. It's good that they have organized that. The organization. Yes. Because for the students, this is Amicos. Amicos, right. Now the teachers. That's And good. another text from 6484, papray ko sa akong parents nga tagaan untag maayong panlawas sila bina sa akong mama nga si Rosa Saison sa Kinatarkan ug sa iyang gibati nga daw dili kaayo siya makalakaw og sakit iyahang matang. Daghang salamat. From 1071 sa May Bog, bye-bye later. Prayer request for Silaw family nga ang gugma, kalinaw, maoy magpatigbabaw. Amen. Because our home should be the little heaven here on earth. Yes. And from 0666, please pray this for this coming March 12 to 24, 2019 Evangelistic Crusade sa Iloilo. April 22 to May 6 Evangelistic Effort in Saptian, Capi, sponsored by our Canadian volunteers or missionaries. Yes. Okay, mga kapaglaom, mga ginatus na nga mga prayer request ang naabot nato dinhi. And so sorry dili nato tanan ma-appeal sa mga pag-ampo dinhi but On air. But yes, on air but rest assured among giampo sa atong prayer warriors dinhi ang inyong mga request. So atong idungo atong ulos pag-ampo. Langit no namong Dios, mao itagiya sa among kinabuhi, aniya na usab kami nagapadayon sa paghangyo kanimo alang sa among mga kahigsuunan nga nagpadayag sa ilang pinasahi nga hangyo alang sa imong intervention. Si Adrian Ginoo nag-struggle, usahay ma-stress. Naghangyo kami nga ikaw magahatag kaniya sa maong paglaom nga among nabatnan gikan kanimo nga musalig kanunay diha kanimo o Dios. Alang usab kang Ramil, naghangyo usab siya nga ang iyang bayaw nga si Walter dunay operation nga naa sa iyang batiis apan o Dios na kinahanglan sila o dugang paninapi aron makapalit sa mga pangkinahanglan niini. Busa naghandom usab kami Ginoo nga ikaw maga-provide sa ilang mga panginahanglan. Alang kang Ferdinand, naghangyo siya Ginoo nga imong panalanginan ang public school teachers nga mga SDA
na sila sa Valencia, na organize sila tungod kay handom usab nila nga magamit o ma-fulfill ang imong mission diha sa kanila nga mga teachers. Tabangi sila Ginoo, panalangini sila, ipadayon ang pagbuhat sa maayo alang kanila. Alang usab kang Rosa Saison, Ginoo, ako naghangyo nga ikaw hatag og mahayong panglawas alang kaniya aron usab siya makalakaw na o mahimo na usab ang pagkaayo gikan sa maong sakit sa iyang batang. Amo usab nga gihangyo Ginoo ang imong panalangin alang niining pamilya nga nag-request gikan sa Baybay Leyte. Ikaw nasayod Ginoo sa ilang mga panginahanglan, the Silao family, nga ang gugma, ang kalinaw, mao ang magpatigbabaw diha sa ilang panimalay. Panalangini sila Ginoo niining mga handom sa ilang kasing-kasing. Og amo sab giampo ang evangelistic effort nga pagahimuon dito sa Capiz, March and April. Dunay mga pagwali sa maayo nga balita sa maong mga dapit. Panalangini ang organizer, panalangini ang sponsors, o panalangini ang tanan nga mag-aapil sa maong buluhaton aron usab makuha nila ang kalipay o kalampusan sa maong pagpadayag sa imong gugma pinaagi sa mga pulong. Kining tanan among gisalig pinaagi sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. All right. Well, ubay-ubay ang mga prayer requests karon, and once again we encourage you to keep sending in your prayer requests. If we may not be able to broadcast or to pray on air, we have a prayer community that continues to pray for you. Ayaw lang mong kahibulong o dili na siya mo-broadcast on air. Sometimes when I reply to your messages on our Facebook page, ginaampuan na diretso. Yes. Bas hindi na to ma-broadcast, so diretso na ang pag-ampo. And also, we would like to greet one of our viewers, Mr. Janster Kalibod, our manager for Hope Channel, South Philippine Union Conference. Good morning. Good morning, and Sa thank you for Cagayan the studio. support. Yes. Naapabay mga somebody here named Silver Jane. I'm not sure if this is the real name on Facebook. She's watching right now. Sister, we may not know what you're going through, but she says, please pray for me. So, ato lang ni-appeal later on kung unsa magiging ang Ginoo na nakabalo og unsa ang imuhang gipangayo. Yes, and also hello to Mr. Roel Cano Fernandez. He's watching online. And he knows you, Pastor. Yeah. Muna akong gi-mention ka ganyan nga to sa US, and he's working under Cielo Wellness Institute. Oh, nice. Thank you so much. He said, Happy Sabbath to our Adventist family globally. Happy And Sabbath. also, greetings to ako mga igagaw. Harold Alicante sa Butuan, and also my uncle Alfredo Gabuya nga nagtanaw sa atong programa karon. Naa siya sa Las Vegas. Thank you for joining us on Facebook. It's so nice that we can use the technology for us to commune in prayer, right? That's true. And we have a few more here. Si Riel Casil saying Happy Sabbath to everyone. Kim Kabasa, right? Si Lowell Doliente, Fema Nakano, Nant, siguro mga kwani. Mga shortcut, no? Dilita ka ano sa ano. Rodney Rems is Pastor Rodney Remo. Thank you for watching, Pastor. Walahi ang mga pangalan diri sa kuan. Pinamillennial man kaayo. Yes. But thank you so much once again for supporting and for praying with us every Saturday. Though dili ba makuha sa inyo mga TV sets ang ato ang channel, but you're watching via the Facebook Live. And we'll proceed to more of our prayer requests. From 1013, pa-pray niyo po ako. Mayroon akong cyst sa breast. Sana pagalingin ako ng Panginoong Jesus. Another text from 4696. Prayer request nga ma-patch up ang akong family. I'm separated for 9 years from them. Ug karon naa na may communication sa papa sa akong anak. Oh, praise the Lord. No, we were praying kahiusa ni ang kanila. By God's grace, by God's grace. Ang mga kasakit, magkasinabtanay, no? Everything, 'di ba? We mentioned earlier, effective kay ang communication nga maka-help. And when we show the love to others and to our family members. Another prayer request from 9002 of Kalawit. Paampo ko kang Reynan Fabellar na masave na unta sa iyaha ang Sabado kay usay na siya'y mga duties as a
police. Mhm. So let's I pray see. for that. From 1157 of Marabuhay, pray ko nga ang amon pamilya malayo sa sakit. Okay. And another one from 2325 of Tandag Church. Atong iampo si Edelberto Ortiz sa iyang balatian. Siya na paralyzed. Paralyzed. And from our online viewer, Jasper Gaditano Dabandan, palihog kog apil sa pag-ampong akong mama nga si Edwina Gaditano Dabandan. Na siya sa hospital sa Ormoc karon, kina siya pneumonia. Thank you and God bless. Tungod din sa itong panahon, no, we need to always make sure nga ato ang vitamin C or natin nakaon nga mga fruits. Fruits, and keep yourself and vegetables. warm. Yeah. And from Zeus Montejo, pa-prayer request ko for my upcoming exams. Daghang salamat kapag laom. From friends, magpulong sa Facebook gihapon. Please include my baby Sam Mirha, preterm baby nga among gibilin sa amo ang friend kay nag-renew mi og passport together here in the embassy sa Bangkok. Wala pa siya nag 2 months. Oh, baby pa gid ay kaayo. So, Okay. we also like to pray for all our friends, to mga overseas Filipino workers are away from their homes. It's not easy to be far. That's you know, right. but because they love their families, they need to do this kind of sacrifice. So shall we pray for them? And to those who are watching right now, Pastor, they may not have sent their prayer request, but the Lord knows. Yes, so let's that's include right. them. Okay, I think this is the last batch of our prayer. Okay. But again, rest assured, katong mga kapaglaom nato nga ang ilang nga mga request wa nato ma-pray on air. We are praying. The prayer warriors of the Hope Channel, Let's Pray Pilipinas here in Cebu, kanunay nagampo diha kaninyo. Ato idungo atong ulo alang sa pagampo. Langit no namong Dios, salamat nining pribilehiyo kanunay nga imong gihatag kanamo nga makasangpit kami kanimo. Ilabi na magadala ni ining among mga kapaglaom nga makabaton sa mga panalangin gikan kanimo pinaagi sa mga pagampo. O Dios, adunay panginahanglan si Edelberto Ortiz na siya karon sa balatian na paralysya. Ginoo, naghangyo kami nga ikaw magabisita usab sa ilang panimalay ug magaayo kaniya. Ginoo, nasayod kami nga hangtod karon ikaw ang Dios nga gamhanan nga maoy tagiya sa among kinabuhi ug labaw sa tanan magaayo sa bisan unsang matang sa mga balatian. Among handom nga ikaw magahatag og milagro alang kang Brother Edelberto. Amo sab gihangyo Ginoo ang imong pagpanalangin sa panimalay nga nagapuyo sa Marabuhay. Walay gi-mention nga ngalan dinhi apan among handom nga sumala usab sa imong kaluoy ikaw panalangin sa maong miyembro sa panimalay nga malayo sila gikan sa maong mga balatian. Alang usab sa among kapaglaom nga gikan sa Kalawit. Dunay paghangyo nga imong ihatag kaniya ang pinasahi nga panalangin alang sa nireynan nga handom niya Ginoo nga ang matag adlaw igpapahulay magkauban siya diha sa iyang tibuok pamilya apan usahay adunay mga kabilinggan nga maka-duty siya sa iya usab nga profesyon. O Dios, naghangyo kami nga imo siyang tagaan ug pamaagi, imong lig-unon ang iyang pagtuo nga makabarog siya, makastorya siya sa ilang mga superior aron usab ma-excuse siya sa panahon sa adlaw igpapahulay ug makakuyog siya sa iyang pamilya ug makasimba sila diha kanimo. Panalangini usab kining request sa usa namo ka higala nga ang ilang pamilya nabungkag. Sulod na sa mga daghang katuigan nagkatibulaag sila. Apan nining takna Ginoo aduna siya nakit-ang paglaom nga nakasugod na usab sila og communicate labi na sa ilang amahan o anak. Ginoo, naghangyo kami nga ikaw maluoy usab ni ining maong pamilya nga sumala sa ilang handom moabot ang panahon sumala sa imong kalipay ug pagpanalangin nga mauli pagbalik ang maong panimalay. Amo sab gihangyo ang imong pagpanalangin sa usa namong kaygala
nga adunay cyst sa iyang dughan nga Ginoo imo usab siyang ayuhon gikan niini. Duna say request ni Jasper nga ang iyang inahan nga si Edwena na pneumonia na karon sa hospital. Ginoo tabangi sila, panalangini sila, ayuha ang iyang mama. Apil usab ang request ni Zeo sa iyang coming nga examination. Hatagi siya sa kaalam nga gikinahanglan ug handom usab namo nga si Zeos makapasar niini nga maong examination. Apil usab ang handom ni France nga ang ilang pagprocess sa passport kauban sa ilang bata nga ma-renew na kini ug mahatagan na sila ug labaw sa tanan ang tibuok niyang panimalay magkahiusa sila bisan layo sila dinhi sa Pilipinas apan ang tibuok pamilya anaa ug sila makapangalaga diha kanimo. Amo usab giampo Ginoo ang tanan namo nga mga nagpaminaw karon ug nagtan-aw sa maong programa ang imong panalangin maanaa kanila ug sila usab makadawat sa mga kalipay, kalinaw ug dakong paglaom nga sa among pagkinabuhi mahimo kaming magmatinumanon diha kanimo Ginoo ug ang gugma nga among nabatnan among mapakita pinaagi sa pagsunod diha sa imong kabubuton. Salamat nga ikaw nagatubag sa among mga paghangyo kining tanan namong gisalig tungod lamang sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much, Pastor, for the prayer. And again, mga kapaglaom, we encourage you to please send us an update of how the Lord has worked, in answering your prayers. That's right. And since we don't have much time, mga kapaglaom, we thank you once again for your continued support and for praying for one another through our online community and our prayer community. This has been your Kapaglaon Siya from Hope Channel Visayas, reminding everyone to delight yourselves in the Lord, for He will give you the desires of your heart. Right. And to love God and keep His commandments is far away from loving the world's pleasures and its friendship. This is your Kapaglaon Renan from Hope Channel Visayas, inviting you all to cast your burden on the Lord, and He will sustain you. He will never let the righteous to be shaken. And before I say my last words, ako nga gi-greet si Ma'am Melojane Ging Malahay, ang atong sponsor sa Glow, as well as Candy for watching us. Pure love is simple in its operations and separate from every other principle of action. This is your Kapaglaon Pastor Lelord from Hope Channel Visayas saying, let's pray without ceasing. Hangtod sa sunod Sabado, kita magkuyog sa pag-ampo dinhi sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone. Morning, everyone. Happy Sabbath. Happy Sabbath. God bless everyone. Yes, Happy Sabbath. Happy Sabbath.